Samantala, handa ang pambansang pulisya sa anumang banta sa seguridad sa ikalawang round ng trillion peso march sa darating na linggo, November 30. Narito si Edniel Parosa. Nananatiling handa sa anumang posibilidad ang pambansang pulisya kahit walang nakikitang banta sa seguridad sa ikalawang round ng trillion peso march kontra katiwalian sa Nobyembre 30. Ayon kay Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., hindi nila isinasantabi ang posibleng infiltration o paghalo ng mga grupong nagnanais magpasimula ng gulo gaya ng nangyari noong September 21. Bilang bahagi ng paghamda kontra sa tangkang hijack, pinalakas ng PNP ang kanilang intelligence monitoring maging ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya. Upang mapalakas ang transparency at accountability ay pinatitiyak din ni Nartates sa police ground commanders ang paggamit at pagsusuot ng body-worn cameras. Una nagsinabi na NCRPO na abot sa 15,000 tauhan ito ang ipakakalat ngayong weekend kahit sa White Plains pa lang sa Quezon City may permit ang programa. Simula ngayong araw, magtataas na rin ng full alert ang NCRPO bilang paghahanda sa araw ng linggo. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ibang balita, hindi na personal na dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbasa ng desisyon ng International Criminal Court o ICC sa kanyang appeal para sa pansamantalang paglaya. Ayon sa nakasaad sa waiver na kanyang pinirmahan, hahayaang ang kanyang legal team ang personal na makinig sa magiging desisyon ng Appeals Chamber. Magbabalita si Dustin Bayog. Hindi personal na dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbasa ng desisyon ng International Criminal Court o ICC sa apela nitong pansamantalang paglaya. Ayon sa pinirmahang waiver ni Duterte, hindi ito dadalo at hayaan na lamang kanyang mga abogado ang personal na marinig ang magiging desisyon. Ito naman ang unang beses na harap sa korte si Nicholas Kaufman para representa si Duterte bilang lead counsel. Nakaschedule ngayong araw ang pagbasa ng desisyon ng Appeals Chamber sa interim release appeal ni Duterte laban sa nauna ng desisyon ng Pre-Trial Chamber 1. Ito ay gaganapin ng alas 10:30 ng umaga sa The Hague, Netherlands o alas 5:30 ng hapon dito sa Pilipinas. Inaasa magpe-preside si Judge Luz del Carmen Ibanez sa pagbasa ng desisyon habang tatayong lead prosecutor si Deputy Prosecutor Ma'am Mandiay Nyang. Mapapanood ito online via Facebook at YouTube sa official account ng ICC upang bigyan ng direktang access ang publiko sa pagbabasa ng desisyon. Matatandang October 14, umapela ang kampo ni Duterte sa naging desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na ibasura ang interim release request dahil hindi raw umano kinonsidera ang humanitarian reasons ng 80 anyos ng dating Pangulo. Ngunit sa adang pre-trial chamber, ito ay dahil sa hindi pa rin tinuturing na lehitimo ng kanyang pamilya ang pag-aresto. Gayun din ang mapayag ni Vice President Sara Duterte na itatakas siya raw umano ito sa ICC Detention Unit. Mababatid naman noong Nobyembre ay namon din ng kampo ni Duterte ang jurisdiksyon ng ICC sa bansa, bunsod ang pagkalasan nito sa Rome Statute. Naharap sa kasong crime against humanity sa Duterte, kabilang 49 counts of murder and attempted murder na magsilbi ito mayor ng Davao City at maging pangulo ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng D0H TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Simula Disyembre, ipagbabawal na ang pagdaan ng mga e-bike at e-trike sa mga pangunahing kalsada at national highways. Ayon yan sa Land Transportation Office o LTO. Ipinatupad ang hakbang na ito matapos tutulan ni Senator Raffy Tulfo ang dami ng mga electric vehicle na tila pumapalit sa traditional na jeep bilang hari ng kalsada. Ang mga detalye tinutukan ni Rovic Manuel. Ipagbabawal na simula sa Disyembre ang pagdaan ng mga e-bike at e-trike sa mga national road at iba pang pangunahing kalsada ayon sa Land Transportation Office o LTO. Ito ay matapos punahin ni Senator Raffy Tulfo sa deliberasyon ng Senado sa panukalang 2026 budget ng LTO ang pagdami ng mga nasabing sasakyan na tila pumalit na sa jeep bilang hari ng kalsada. Sa panayam ng D0H kay LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw, dahil umano sa lumalalang bilang ng kaso na kinasasangkutan ng mga electric vehicle na ito, kung kaya ipatutupad na ang naturang panghuhuli at posibleng pag-impound sa mga ito. Tingnan din ho yung datos, napakataas ho ng datos na naaaksidente sila.
sa atin naman yung road safety ang importante, buhay ng tao, hindi yung kung ano pa man. Pwede po tayo implement na po natin, hulihin natin yung nasa major highway para maiwas muna sa maaksidente at ma-educate yung mga kababayan po natin. Ayon kay Lacanilaw, sa major at secondary highway epektibo ang panguhuli, pero papayagan pa rin naman silang dumaan sa mga municipal, barangay road at looban ng mga subdivision. Bilang tugon, inaayos na umano ng LTO at ng Department of Transportation o DOTR ang mga legal na basihan upang mairehistro na ang mga light electric vehicle o LEVs at maipatupad na ang pagkakaroon ng lisensya sa mga magmamaneho nito. Hindi ko po makatunying maraming magagalit sa akin dyan. Pero kailangan ko pong gawin yan kasi mas mahalaga po yung buhay kaysa naman ano paman. Kaya di baling magalit sila, importante, ligtas naman yung pamilya nila, anak nila na gumagamit ng ganyan sa highway. Kapag ka po lisensyado yung pong nagmamaneho, maiintindihan niya yung saan lang siya pwede kasi yung road safety din na ituro sa kanya. Kaya kung sa rehistro naman, talagang para ma-monitor ho natin lahat ito. Samantala, kasunod naman ang pahayag na ng LTO, mariin namang kinuwestiyon ni House Committee on Public Accounts Chairman Representative Terry Ridon na hindi umano kinakailangan na magparehistro ng mga pribadong LEVs alinsunod sa Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA Law. Aniya, walang legal na basihan ng LTO dito at kailangan reviewin ang patutupad na batas. Gayunpaman, nilinaw ng LTO na sa pagpaparehistro, dito tutukuyin kung saan lang nga ba pwede ang mga LEVs at kung paano ba nila ito dapat na gamitin. Ngayon po kasi yung binabanggit na doon sa EVIDA Law, ano po kasi noon for private use, for private area, subdivision, yung mga inner roads sa barangay, wag naman po sa highway. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman para sa ating mga motorista. Nakaambang malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, posibleng hanggang 3 pesos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel at kerosene. Posible namang hindi bababa o hihigit sa 40 centavos ang tapya sa kada litro ng gasolina. Sabi ni Romero, kabilang sa nakaapekto ang posibleng ceasefire sa pagitan ng Ukraine at Russia. Umatras ang Cambodia sa ilang sports para sa 2025 SEA Games dahil sa mga isyung may kaugnayan sa seguridad sa gitna ng tumitinding tensyon nito sa Thailand. Narito si Matchpoint, Millie Borja. Matras ang Cambodia sa 8 sports sa darating na Southeast Asian Games sa Thailand dahil sa mga pangamba sa seguridad habang patuloy ang tensyon sa hangganan ng dalawang bansa. Ito'y makaraang ay anunsyo ng National Olympic Committee of Cambodia na hindi na sila sasali sa ilang kategorya tulad ng football, petanque, wrestling, judo at karate para sa palaro na nakatakdang magbukas sa December 9. Batay sa sulat ng NOCC, nakasaad na ang pagbabawas ng paglahok ay dahil sa makahulugang mga isyong may kaugnayan sa seguridad na naglalagay sa peligro sa mga atleta at opisyal ng bansa. Nangyari ang desisyon habang nananatili ang diplomatikong tensyon sa pagitan ng Cambodia at Thailand na nagkaroon ng paulit-ulit na sagupaan sa hangganan ngayong taon. Mahigit 40 katao ang napatay sa 5 araw na labanan noong Hulyo bago makamit ang tigil putukan na suportado ni US President Donald Trump. Ayon kay NOCC Secretary General Vat Chamrion, ang desisyon ay para sa kaligtasan, bagaman tumanggi siyang kumpirmahin kung may kinalaman ito sa tensyon sa hangganan. Dagdag pa nito, mas madali ang pagkontrol kung mas kaunti ang atleta. Sa isang Facebook post, iniulat ng NOCC na 150 athletes na lamang ay papadala nito sa 13 na sports. Mas mababa sa 333 athletes na nauna nitong ianunsyo. Nag-ugat ang sigulot ng dalawa sa panahon ng colonial rule ng France, kung saan inangkin ng Thailand at Cambodia ang ilang sinaunang templo na nasa border area. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Soto, sinalag ang black propaganda laban sa Senado kaugnay ng 2026 budget. At sa showbiz spotted pambato ng Colombia, kinoronahang Miss International 2025. Mirna Esguerra ay tinanghal na 4th runner-up. Lahat na niyang sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pumalag si Senate President Vicente Tito Soto III sa mga paratang ng ilang district congressmen na tinatapyasan umano ng Senado ang kanilang mga budget. Gate ni Soto, walang batayan ng mga akusasyon at bahagi lamang ito ng black propaganda laban sa liderato ng Senado. Narito ang report ni Raymond Dadpaas. Pumalag si Senate President Vicente Tito Soto III sa akusasyon ng ilang mga district congressmen na binabawasan nila sa Senado ang kanilang budget. Sa plenary budget deliberation, sinabi ni Soto na isang uri ito ng black propaganda, lalo na't sila ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang inaakusahan. Inilahad ni Soto na tinawagan ang kanyang political officer ng taga-Kamara de Representantes upang iparating ang pangamba ng mga district congressmen na tinatapyasan ang kanilang budget. Sabi ng Pangulo ng Senado, wala silang binabawasan na budget ng kanino man dahil nasa period pa sila ng interpellation at makukumpirma ito ng chairman ng Senate Finance Committee na si Senador Sherwin Gatchalian. Kung meron umanong pangamba ang mga district congressmen sa kanilang budget, ay ang kanilang kausapin ay chairman nila ng House Committee on Appropriations. Ang malinaw na inanunsyong tinanggal ay ang 255 billion pesos na budget para sa flood control project ng Department of Public Works and Highways sa susunod na taon. Una nito ipinangako ng liderato ng Senado na kanilang iigpitan ng pagtalakay sa 2026 national budget. Hindi nila papayagan ang mga alien insertions pagdating sa Bicameral Conference Committee. Ang pag-uusapan lang nila ay ang hindi magkatugmang provision ng Senate at House version ng 6.793 trillion pesos na budget. We have not touched the budget of the districts. Our finance chairman can confirm this. I suggest that to our counterparts and asking that you discuss your apprehensions with your chairman of appropriations. Tanungin niyo because there's nothing happening here. Wala kaming ini-slash or ginagalaw sa mga districts ng GAB. As a matter of fact, we have not touched anything yet. This is all period of interpellation. So, yung mga sinasabing kami ni Senator Lacson, kinat namin lahat yung mga budget daw nila at yung ano nila, ayan po yung maliwanag na black propaganda po yan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa nagpapatuloy na mga investigasyon sa umano'y katiwalian sa flood control projects o katiwalian na sa mga flood control projects, tiniyak ng Kamara na nananatili silang nakatutok sa kanilang tungkulin sa kabila ng mga issue. Sa gitna ng mga joint referral na isinumite sa Ombudsman, iginiit ni Speaker Faustino Boji D. III na handa ang kapulungan na makiisa sa anumang proseso at igiit ang pananagutan sa serbisyo publiko. Magbabalita si Milky Rigunan. Ang accountability ay bahagi ng public service at suportado ng liderato ng Kamara ang mga investigasyon laban sa katiwalian. Tiniyak ni House Speaker Faustino D. III na natiling focus ang Kamara sa kanilang mga tungkulin sa kabila ng mga investigasyon sa ilan nilang kasamahan at pagkakasangkot sa mga flood control projects. Ito ay matapos magsumite ng panibagong joint referral ang Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways sa Office of the Ombudsman.
Sa kanyang statement, sinabi ni D, anuman ang mangyari, nananatiling nakatuon ang kapulungan sa tungkulin nilang maglingkod sa bayan. Anya, ang pananagutan ay bahagi ng pagiging lingkod bayan at ang lahat ng miyembro, iniimbestigahan man o hindi, ay handang may pagtulungan sa anumang proseso habang patuloy na ginagampanan ng kanilang papel bilang mambabatas. Dagdag pa ni D, simula sa unang araw ng kanyang panunungkulan bilang speaker, sinabi nito na igagalang ng kapulungan ang mandato ng ICI at may pagtulungan ng walang alinlangan sa lahat ng investigasyon nito. Una rito, 7 mambabatas na contractors. Bukod kay resigned ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, ang irekomendang kasuhan ng ICI sa Ombudsman ng plunder, graft, bribery at conflict of interest. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ibang balita, tataas naman ng higit 1,000 piso ang presyo ng lechon baboy sa La Loma, Quezon City kasunod ng bagong patakaran na ipinapatupad ng local government unit ng lungsod. Naku, ang mahal naman yan, Val. Sino na makaka-afford niyan? Para sa mga detalye, balita mo yan live, Val Gonzalez. Val. Val Gonzalez, go ahead. Okay, balikan natin si Val Gonzalez. Tumitikim pa siya ng lechon sa La Loma. Ayan, Val, subukan natin ulit. Go ahead, Val. Miss Karen, 3 araw bago ang December 1 ay asahan ng tataas ng mula 500 piso hanggang 1,500 pesos ang presyuhan ng lechon baboy dito sa itinuturing na lechon capital ng Pilipinas. Ito'y ayon sa mga lechoneros ng La Loma, Quezon City, ay dahil sa pinagbabawal na ngayon ng city government ang pagkatay ng baboy sa buong La Loma kung walang upgraded na slaughterhouses ang isang lechonan ng baboy. Ayon kay Ginoong Ramon Ferreros, ang may-ari ng Monchis Lechon, ito ay kasunod ng ipinatupad na bagong panuntunan na nasa ilalim ng special use permit. Pakinggan natin itong si Ginoong Ferreros. Okay, very good din naman to. Ina-upgrade nila kami sa dating nakagawian namin. We're doing this cultural heritage na tinigas na namin ang pagkakatay namin na ang baboy nandito. Within a week, ang supply namin. Tapos, pagkaraan ng 1 linggo, ay darating na naman another supply for another week. Pero ngayon, NMIS standard. Lahat ng baboy na darating, kinakailangan mag-display lang sa aming mga kulungan ng baboy within 24 hours. Ngayong araw ay 4 na lechonan nang bukas para magtinda ng lechon baboy pero limitado pa ang kanilang supply dahil wala pa namang dumarating bukod sa minimum na 600 pesos pataas na gastos kada baboy na dadalhin sa NMIS accredited slaughterhouse. Kabilang din sa dagdag expenses ng mga lechoneros ay ang pagbili ng cold storage, butcher at roaster cost na 650 pesos kada araw, uling at ang mga kuryente at tubig. Sa paliwanag naman ng may-ari ng Rich Lechon na si Ginang Sherlyn Obinya, nadagdagan ang kanilang expenses dahil sa Caloocan City pa sila nagpapakatay ng baboy. Na 6 to 7 kilos sa cook weight, ang presyo sa ngayon ay 8.5. Pagdating ng December 1, effectively, 10,000 na po yan. Magtataas po tayo ng mga nasa 500 to 1,000 po. 500 to 1,000. Sabi ng negosyante si Ferrero sa Tobinya, sana ay maintindihan sila ng kanilang mga parokyano. Sa mga mamimili po at nadarating ng mga holiday season at Pasko, asahan po natin yung pagtaas ng lechon. Pero hindi naman po ganun kataas. Nasa pangmasa pa rin tayo. Go ahead, Val. Sa darating na araw, Ms. Karen, sa darating na araw ng Sabado, ay posibleng mas marami pa raw ang may bebentang lechon baboy sa La Loma, Quezon City dahil sa darating na ang mas maraming supply na manggagaling sa bahagi ng Southern Luzon. Mula noong November 12 ay 15 araw na kinasara ang 14 na lechonan sa La Loma, Quezon City dahil sa usapin ng African Swine Fever. Para sa MBC TV Network News,
Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales, nag-uulat live dyan po sa Lechon Capital of Metro Manila, La Loma, Quezon City. Thank you, Val. Sa lagay ng ating panahon, apektado pa rin ng shear line o banggaan o salubungan ng easterly sa tamihan ang eastern section ng Northern Luzon, habang amihan naman ang umiiral din sa Hilaga. Sa huling advisory ng Pag-asa, makararanas pa rin ng pag-ulan ang bahagi ng Apayao at Cagayan dulot ng shear line. Ganito rin ang mararanasan sa Ilocos Region, Batanes at ibang bahagi ng Cordillera dulot naman ng northeast monsoon o amihan. Magdadala rin ng kalat-kalat na pag-ulan ng easterly sa bahagi ng Aurora at Quezon, habang ang trough o extension ng Bagyong Koto o dating Bagyong Verbena ang maaring magdala ng pag-ulan sa Palawan. Para naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay asahan ng mas maaliwalas na panahon na may tsansa pa rin ng localized thunderstorm sa hapon at sa gabi. Minsan ba ay napapansin mong bigla na lang nanginginig o tumitibok ang ibabang parte ng iyong mata? Yan kasi ang tinatawag na eye twitching. Pero bakit nga ba natin ito nararanasan? Alamin na this, bakit nga ba nangyayari ang eye twitching? Ang eye twitching o myokymia ay ang involuntary na panginginig ng ating mga eyelid. Madalas itong nangyayari kapag pagod ka, kulang ka sa tulog o masyado ka ng stressed. Maaari rin na ito ay dahil sa sobrang caffeine, natutuyan ng iyong mga mata o matagal ka nang nakatutok sa iyong screen. Minsan may kinalaman din ito sa kakulangan ng nutrients gaya ng magnesium o potassium na karaniwang nakukuha sa pagkain ng gulay tulad ng spinach at sa prutas naman tulad ng saging. Pero good news, sa karamihan kasi ng mga kaso, harmless ito at kusa ring nawawala kapag nakapagpahinga ka, uminom ng tubig at binawasan mo ang pag-inom ng kape. Pero kung ilang linggo na at tuloy-tuloy pa rin yan o kung may kasama ng pamamanhid, panghihina o malabong paningin, mas mabuting magpatingin ka na sa doktor. Kaya next time na manginig ang iyong mga mata o makaranas ka ng eye twitching, huwag kang matakot. Baka yan lang ang paraan ng katawan mo parang sabihing magpahinga ka naman at huwag ka nang magpuyat. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Isang linggo matapos ang Miss Universe, Miss International naman ang tinutukan kagabi, kung saan kinoronahan bilang 4th runner-up ang pambato ng Pilipinas na si Myrna Esguerra. Ang kanyang naging laban, balikan sa report ni Showbiz Angel. Miss Philippines! Itinanghal na 4th runner-up sa katatapos lang na 63rd Miss International ang pambato ng Pilipinas na si Myrna Esguerra. Ang inirampang gown ng beauty queen na tubong abra sa prestihiyosong pageant na ginanap sa Japan, tinawag na Orienta Rosa na gawa ng fashion designer na si Mac Tumang. Sa Q&A portion, sumentro ang sagot ni Myrna sa sisterhood at halaga ng selflessness and meaningful connections sa tanong na, if you were to describe your entire Miss International experience to your family and loved ones, what would you tell them? I will tell to my mama that I just gained 79 more siblings among my 16 siblings back home. Miss International taught me to be selfless, and it taught me the value of having friends from all around the world. Sa huli, Miss Colombia! Si Miss Colombia Catalina Duque ang kinoronahang Miss International, habang first runner-up naman ang kinatawan ng Zimbabwe na si Yolanda Chimbarami na sinundan ni Miss Bolivia at third runner-up ang pambato ng Indonesia. Taong 2016 pa nang huling maiuwi sa bansa ang Miss International crown ng beauty queen turned actress na si Kylie Versosa. Abangan sa aming pagbabalik, kahon-kahong sigarilyo na tagpuan sa Dalampasigan sa Sipalay, Negros Occidental. Sa MBC TV Sports, Jimwell Pacquiao naghahanda na para sa kanyang pro boxer debut sa US. At sa TNVS, Alagang Ibon,
aksidenteng pumasok sa isang simbahan at nambulabog sa kalagitnaan ng misa. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, nakaligtas ang higit 130 mga minero sa pagguho ng bundok o landslide sa Itogon, Benguet. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa lalawigan ng Benguet. Kinumpirma ng Itogon Incident Management Team na nasa maayos ng kondisyon at wala ni isang minero ang naging biktima ng pagguho ng lupa sa bahagi ng bundok na minahan sa Camp 1, Akupan, Virac, Itogon, Benguet kahapon. Ayon sa Itogon Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, lahat ng 138 small-scale miners na nagmimina sa lugar ay nakaligtas sa naturang insidente. Kagad na i-deploy ang mga response teams para i-secure ang lugar, magsagawa ng assessment at tiyaking walang individual ang nasa panganib. 30 minero ang nagawang makalabas sa kanilang tunnel ilang sandali bago gumuho ang malambot na bahagi ng bundok. Ang naturang lugar na natukoy na high-risk mining zone ay pinangyarihan ng ilang trahedya noon, kabilang ang deadly mudslide noong June 2025 na kumitil sa buhay ng 3 minero. Dahil dito laging binabalaan ng mga opisyal ang mga residente sa lugar na lisanin ang mga delikadong lugar kapag masama ang panahon. Kaugnay nito, pinaalalahanan ni Itogon Mayor Bernard Wacling lahat ng mining communities na isaalang-alang ang kaligtasan, sundin ang mga ipinapaila na patakaran at manatiling mapagmatsyag sa lahat ng pagkakataon. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na-recover ng mga miyembro ng Philippine Coast Guard ang mga smuggled cigarettes sa dagat sakop ng Barangay Cartagena, lungsod ng Sipalay, Negros Occidental matapos inabandona ng mga iligalista. Ayon kay Lieutenant Junior Grade James Carbajosa, Commander ng Sipalay City Coast Guard Station, Southern Negros Occidental, napagalaman na kargado ang isang van ng smuggled cigarettes. Dagdag pa ni Carbajosa, nakita mismo ng kanilang mga tauhan na ikinarga ang mga sigarilyo sa motor bangka. Subalit hinabol ito ng mga otoridad. Ang mga sospek na diskarga ang mga sigarilyo at mabilis na tumakas ang mga nasabing mga sospek. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Kantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa ika-4 ng araw ngayon mula nang hindi makauwi sa kanilang tahanan ng mangingisda na si Charlie Balmonte Rivera, 41 anyos ng Sitio Ulanin, Dacapsor, Bani, Pangasinan, na iniulat ng kanyang misis sa police station ang pagkawala nito noong Martes, November 25. Batay sa report ni Bani Chief of Police Major Dennis Cabigat, sinabihan niya ni Mrs. Rivera na umalis ng kanilang bahay ang asawa alauna ng madaling araw ng Lunes, November 24 para mangisda sakay ng motorbangkan na may pangalang Rihanna, kulay light blue, na inaasahang makakauwi bago humapon ng kaparehong araw, subalit hanggang sa ngayon ay wala pa. Nagsasagawa na rin ng rescue at retrieval operation ng Philippine Coast Guard, PNP Maritime at ang mga kapwa niyong mangingisda patuloy pa ang paghahanap sa laot. Ang nawawalang mangingistang si Charlie Rivera huling nakita na nakasuot ng sky blue na t-shirt na may marka na Robin Carl Rihanna at jogging pants. May taas siyang 5'6" at medium belt. Panawagan ng pamilya Rivera at Bani PNP sa sino man na makakakita na agad ipaalam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya kung sakaling matagpuan ito. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aristartek, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Megit 100 pawikan hatchling ang pinakawalan sa baybayin dagat ng Sitio Puerte Pawikan Hatchery sa Morong Bataan dakong alas 5 ng hapon kahapon. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Morong Mayor Honorable
Laila Linaw Muñoz kasama sina Andrea Milen Madrid, Vice President for Corporate Services ng Aboitiz Power, GMIC at GNPD, Joseph Paulo Mendoza, RSM Manager ng parehong kumpanya at Rafael De Leon, OIC ng Provincial Government, Environment and Natural Resources Office, PGNRO. Katuwang sa programa, ang Sagip Pawikan Sitio Puerte Association na patuloy na nagsusulong ng pangangalaga sa marine wildlife sa lugar. Batay sa datos, umaabot sa 98 na itlog na may kabuang 9,893 itlog ang naitala sa nesting site. Ito'y mula pa sa pagsisimula ng nesting season noong Setyembre habang 227 baby pawikan na ang napakawalan pabalik sa dagat. Kasabay ng paglulunsad, nagpapatuloy rin ang koordinasyon para sa Memorandum of Agreement na magpapalawig ng karagdagan 5 taon ng Sagip Pawikan Program. Katuwang ang DNR, Sagip Pawikan Sitio Puerte Association, pamahalaang panlalawigan ng Batan at Aboitiz Power. Isang malinaw na mensahe ang hatid ng aktibidad, ang patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor at komunidad ay susi sa pangmatagalang proyektong pangpawikan at ng yaman dagat ng Bataan. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pasaway na ibon. Yan na lang ang nasabi ng isang pet owner na nakaranas ng labis na kahihiyan dahil sa ginawa ng kanyang alagang ibon. Pumasok kasi ito ng simbahan sa kalagitnaan ng misa at nagdulot pa ng kaguluhan sa loob matapos itong dumapo sa ilang bata. Ang buong kwento panoorin sa report ni Rovic Manuel. Labis na kahihiyan ang naramdaman ng isang pet owner na ito. Ang alaga kasi niyang ibon na si Treb, aksidenteng pumasok sa isang simbahan sa kalagitnaan ng isang misa. Makikita sa video na tahimik sa umpisa ang nagaganap na misa para sa mga kabataang may first communion ng araw na yon. Nang biglang Ang ginagawa mo, Treb? Sira ulo ka. Baliw ka. Kwento ni RK, bago daw siya lumabas ng bahay ay pinakain niya itong si Treb. Papaliguan niya raw sana ito matapos kumain, ngunit may biglang delivery ang dumating sa kanilang bahay. Paglabas niya ay sumama pala itong si Treb, ngunit kampante naman aniya siya dahil hindi naman umano ito lumilipad sa malayo. Pero sa hindi inaasahan, natakot umano ang ibon sa delivery rider kung kaya lumipad ng mataas si Treb at doon na raw ito dumiretso papasok ng simbahan. Nataranta na daw si Treb dahil mayroong misa na nagaganap ng mga oras na yon. Agad niya itong pinuntahan sa simbahan at doon niya na nakita si Treb na nasa altar at katabi pa mismo ng pari. Pero ilang minuto lang ay doon na nagkagulo ang mga bata sa loob nang lumipad si Treb sa mga bata. Aniya, gusto niya na nga lang daw na lumubog sa lupa dahil sa sobrang kahihiyan. At habang palabas, doon na maririnig na tila pinagagalitan niya itong si Treb. Agad namang kinaaliwan ng netizens ang tagpong ito. Anila, huwag daw magulo dahil magpipray lang naman daw itong si Treb. Biro pa ng ilan, hindi raw kasi nagsisimba itong si RK kaya si Treb na ang gumawa ng paraan para makapagsimba ito. Dagdag pa ni RK, mabait at matalino itong si Treb na isang Martinez bird. Sabay umano itong lumaki sa isa niya pang alagang pusa na si Bert. Bagamat madalas na mag-away, ay hindi naman daw kakainin ni Bert si Treb dahil halos magkapatid na daw ang turingan ng dalawa. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng boxing, magde-debut na sa pro rank si Jinwell Pacquiao, anak ng 8th Division World Champion na si Manny Pacquiao. Nakatakdang harapin ni Jinwell ang kanyang unang pro fight sa California sa ilalim ng Manny Pacquiao Promotions. Narito si Matchpoint Millie Borja.
Magde-debut na sa professional boxing si Emmanuel Jimwell Pacquiao Jr., panganay na anak ni Manny Pacquiao, sa co-main event ng Manny Pacquiao Promotions sa Estados Unidos sa November 29. Makakatapat ni Pacquiao Jr. ang kapabaguhang si Brendan Lally sa Pechanga Resort Casino sa California. Ayon kay Jimwell, ito ang malaking hakbang sa kanyang karera at matagal na niyang pinaghahandaan. Matapos magsimula ng pagsasanay sa Wildcard Gym noong 2021, sinabi niya na malaki ang naging impluwensya ng kanyang ama sa paghubog ng kanyang disiplina at pangarap sa boxing. Pinuri naman ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao ang kanyang anak. Sinabing taglay nito ang puso ng isang fighter at pinayuhan itong mag-focus, mag-train ng mabuti at manatiling mapagkumbaba. Papasok si Jimwell sa pro ranks na may amateur record na 6'4". Magugunit ang ngayong buwan din nang isilang ang first baby ni Jimwell sa non-showbiz girlfriend nito. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Talaga nga namang Christmas is just around the corner. At kaugnay niyan, may espesyal na handog din ang mga DJs ng Love Radio Manila na kapatid natin dito sa MBC Media Group o MMG para sa kanilang mga kabisyo. Kung ano yan, alamin sa report ni Showbiz Angel. Tanggalin ang galit sa puso at magsaya. Kabisyo, tara na! Okay. O, yun. Disclaimer po, medyo pangit yung Oo, pero maganda. Correct. Maganda talaga yung lalabas. Yan ang patikim ng mga kinaaliwang DJ ng Love Radio Manila sa kanilang first ever Christmas jingle na pinamagatang Kabisyo ngayong Pasko! Ito'y bilang bahagi pa rin ng kanilang selebrasyon sa 5 dekadang paghahatid ng musika at ligaya sa lahat ng mga kabisyo mula noon hanggang ngayon. This is very special kasi kasi dati may mga jingles naman yung loving station. But this is the first time na yung mga DJs mismo yung kumanta. Ayan. O, diba? Talagang papatunayan ng mga Love Radio DJ na di lang basta maganda ang kanilang boses sa pagsasalita on air, kundi may ibubuga rin kung kantahan ng pag-uusapan. Tsaka this is really the brand of Love Radio, yung kauna-unahang Christmas jingle, because this is not only sung by kinanta namin, kinompose din ito ng isang DJ. Yung chorus, sabi ko, etong song na naiisip ko para to sa team, and mas gaganda to kung silang lahat kakanta. And yun, I'm so grateful and thankful dahil pumayag naman silang lahat na kumanta, yung mga idol ko sa industriya. Kasi ako pinakabago dito. But wait, there's more! Dahil bukod sa panibagong sound trip na saktong pangarali ngayong Kapaskuhan, abay syempre may naghihintay ding pamaskong handog ang Love Radio Manila sa mga masugid na tagapakinig. For the very first time, we're giving away Kabisyo Noche Buena packages from December 1 to 31. Yan. I-release ang Kabisyo ngayong Pasko, eksaktong unang araw ng December. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Woohoo! Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw na ng Biyernes. Meron na lamang tayong 27 days, 27 araw bago magpasko. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo. Monday na po para sa susunod ay ano na ba, partner? December na sa ating susunod na pagsasama-sama sa MNN. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli next week. December na po yan para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.